Taong 2003, inaresto ang isang lalaking guro matapos niyang itanan at ilang beses umanong pagsamantalahan ang isang 16 na taong gulang na estudyante na dinala niya sa isang hotel sa Baguio. Sabi nila, halos magwala noon ang ina ng biktima at hindi makapagpigil nang makaharap ang suspek na guro na si Allen Bongabong, tubong La Union. November 7 umano nang hindi umuwi ang biktima matapos itong itanan umano ng guro na nakuhanan sa CCTV camera sa lobby ng hotel. Nakuhanan din siya sa CCTV na kasama ang bata na dumiretso sa 3rd floor. Bukod dito, nakunan din ng video ang dalawa na dala-dala ang kanilang mga bag patungo sa kwarto at tumagal sila doon ng mahigit 28 oras. At ibinalik lang ng suspek ang estudyante noong Lunes ng umaga. Nadiskubre din ng NBI na simula noong October, 3 beses kada linggo umano kung halayin ng guro ang menor de edad sa tuwing ipinapatawag niya ito sa kanyang opisina sa loob ng eskwelahan. Pinapainom pa raw ng pills ng suspek ang biktima para hindi mabuntis. Ganito kalupit ang kwento ng pang-aabuso at pangmamanyak ng guro kay Isabel Libao. Nagsimula ang lahat noong 4th year high school na si Isabel Libao, isang simpleng dalaga mula sa isang pamayanan sa Baguio. Tahimik lang ang buhay niya noon. Ang tanging kasama niya sa bahay ay ang kanyang ina, si Mrs. Carlina Libao, na siyang nagsusumikap magpaaral sa kanya mula nang pumanaw ang ama ni Isabel. Bata pa lang siya, elementary pa lang, nang mamatay ang kanyang tatay sa isang quarry dahil sa aksidente. Simula noon, lumaki siya na may puwang sa puso, isang kakulangang hindi niya man lang matakpan, kahit gaano niya kaayo ang kanyang ina. Kaya ang pangarap lang niya noon ay makatapos ng pag-aaral para maiahon ng nanay niya. Dito pumasok sa buhay niya ang guro na si Allen Bongabong, 34 na anyos, kilala sa paaralan bilang mabait, magalang, at madalas pang ngumiti sa estudyante. Siya ang naging advisor ng section kung saan kabilang si Isabel. Sa unang tingin, wala kang makikitang masama sa kanya. Parang isang guro lang na pala kaibigan, approachable, at madalas magpakita ng kabaitan sa klase, yung tipong mapagkakamalang kuya o tatay-tatayan ng mga estudyante dahil sa pag-aasikaso niya sa mga ito. Kaya hindi rin nagduda si Isabel nang magsimula itong maging malapit sa kanya. Sa una, simple lang ang atensyon ng guro. Madalas siyang papuntahin sa opisina para raw tulungan sa mga papel, magpasa ng listahan o gumawa ng small tasks na parang normal lang naman. Dahil masunurin si Isabel, hindi niya inisip na may kakaiba. Hindi rin pumapasok sa isip niya na may tinatago palang malaswang intensyon ng guro. Ang tingin niya kay Allen noon ay isang taong maasahan, respetado, at may malasakit sa kanyang pag-aaral. Kung minsan, sinasabihan pa siya nitong mag-aral mabuti dahil malapit na ang graduation. At dahil wala siyang tatay, parang nagkaroon siya ng figure na may kakayahang gumabay sa kanya. Pero ang kabaitan ng guro ay unti-unting napalitan ng kakaibang paglapit. Nagsimula itong tumingin sa kanya ng matagal, magbigay ng papuri na hindi na bagay sa isang estudyante, at magpatawag ng mas madalas kaysa dati. Doon nagsimulang mabuo ang pinakatagong lihim ng demonyong nasa likod ng ngiti nito. Dahil hindi alam ni Isabel ang mga sinyales, tuloy-tuloy lang siyang sumusunod. Umaasang ginagawa niya ang tama bilang estudyante, pero di niya alam ay isang patibong pala ang lahat. Dahil hindi estudyante ang tingin sa kanya ni Allen Bongabong, kundi isang bagay na gusto nitong pagparausan, isang dalagitang pinagsamantalahan niya para tugunan ang sarili niyang kalibugan at tawag ng laman. Ayon sa investigasyon, may nangyayari na pala sa kanila bago pa man sumabog ang iskandalo. Sa loob ng 4 na buwan, inamin mismo ni Allen na ginawa niyang nobya si Isabel. Sa isip ng guro, lehitimo raw ang relasyon nila kahit alam niyang menor de edad ang dalagita. At siya ay isang guro na may kapangyarihan, edad, at impluensya para manipulahin ito. Sa murang edad ni Isabel, madali niya itong napaikot. Konting lambing, konting atensyon, at konting pagpapakita ng malasakit
sapat na para mapaniwala ang dalagita na espesyal ang turing sa kanya. Unti-unti siyang na-brainwash ni Allen hanggang sa sumasama na ang bata ng kusa, dala ng takot, pagkalito at maling akala na may tunay na pagmamahal sa kanya ang guro. Ayon sa investigasyon, ilang beses daw nagbanta ang asawa ni Allen na susugod sa eskwelahan upang isumbong si Isabel at ipakalat na nilalandi raw ng menor de edad ang asawa niyang guro, isang napakasakit na pagbaluktot ng katotohanan. Ngunit hindi iyon natuloy dahil binantaan pala siya ni Allen mismo. Kapag daw nag-ingay ang asawa, kapag sinubukan niyang magreklamo o gumawa ng aksyon, siya raw ang mawawalan ng trabaho, mawawalan sila ng kabuhayan. Kaya kahit puno ng sama ng loob, pumayag na lang ang babae at nanahimik. Tumahimik kahit alam niyang may isang batang inaabuso at ang asawa niya ang gumagawa ng kalapastanganan. Tumahimik para sa pera, para sa trabaho, kapalit ang dignidad at inosenteng babae. Samantala, sa kabilang panig, unti-unti na ring lumalabas ang mga tsismis sa komunidad. Sa loob ng 4 na buwan, kumalat na sa paligid ang hinala na may ginagawa si Allen sa estudyante niya. May mga nakakapansin na masyadong paborito ang dalagita. May mga nakakarinig ng bulungan. Hanggang sa mismong si Mrs. Carlina Libao, ang ina ni Isabel, ay umabot na ang balita. Hindi siya naniwala noong una, pero dahil sunod-sunod ang kwentong pumapasok sa kanya, napilitan siyang kumilos. Sumugod si Mrs. Carlina sa eskwelahan. Kinumpronta niya ang guro at ang anak niya. Ngunit sa harap ng publiko at mga guro, todo tanggi si Allen. Tinanggi ang lahat. Tinanggi ang anumang relasyon. Tinanggi pati ang paglapit niya kay Isabel. At dahil takot si Isabel, dahil hawak pa rin ng guro ang emosyon niya, hindi ito nakapagsalita. Hindi pa niya kayang maglabas ng totoo. Kaya naging mabagal ang pagsabog ng iskandalo. Paulit-ulit na nagiging tsismis. Paulit-ulit na tinatanggi. Paulit-ulit na nababaon sa bulungan ng mga tao. Habang tumatagal, lalo itong nagiging klaro para sa ilan. Lalo itong nagiging usapan sa kanto, sa tindahan, sa paligid ng paaralan. 4 na buwan ang lumipas, ngunit hindi pa rin malinaw ang katotohanan dahil walang umaamin at walang tuwirang ebidensya. Hanggang sa isang araw, isang Biyernes, nagbago ang lahat. Hindi umuwi si Isabel dahil tinanan na pala siya ng teacher na manyakol. Nagtanong ang nanay, naghanap, tumawag, pero wala. Kaya naman dito, biglang umandar ang tapang ng isang ina kasama ang isang kaibigan na may kilala rin sa NBI. Ay hindi na pulis ang pinuntahan ng ina kundi sa NBI na siya mismo nagsumbong. Para mas mabilis ang investigasyon, isang araw ang lumipas mula nang hindi umuwi si Isabel. Hapon noon, iba na ang pakiramdam ng paligid para kay Mrs. Carlina dahil sa pagkawala nga ng anak. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, may nag-text. Pagtingin niya, halos malaglag ang madurog ang puso niya sa nabasa. May nagpakilala na boyfriend daw siya ni Isabel Libao. Walang pangalan, walang detalye, pero ramdam niya sa tono ng mensahe na hindi ito ordinaryong biro. At sa unang basa pa lang, tumindig ang balahibo niya. Malaki ang hinala niya na ito ay walang iba kundi si Allen Bongabong. Sa halip na mawalan ng kontrol, huminga ng malalim si Mrs. Carlina. Kahit umaagos na ang luha niya sa takot, pinili niyang maging matatag. Hindi niya inuna ang galit. Hindi niya inuna ang kirot sa dibdib. Ang mahalaga ay mabawi ang anak niya ng ligtas. Kaya ang isinagot niya ay mahinahong salita. Hindi galit, hindi pananakot, kundi pagmamakaawa para sa kaligtasan ni Isabel. Habang nagsesend siya ng mensahe, nanginginig ang kamay niya pero pinipilit niyang maging kalmado. At dahil sa taktika niya, mukhang nahulog si Allen sa bitag. Sa sumunod na mensahe ng nag-text, biglang nagbago ang tono. Umamin ang lalaki na siya nga ang tinutukoy. Siya raw ang kasama ni Isabel. Siya raw ang nagpakilalang boyfriend. At doon tuluyang nagdikit-dikit ang piraso ng puzzle para kay Mrs. Carlina. Ang demonyong nag-text ay ang parehong gurong pinagbibintangan noon. Ang parehong lalaking itinatanggi ng paulit-ulit sa loob ng 4 na buwan ang tsismis tungkol sa kanila. At ang parehong lalaking ito rin ang kakampi ni Isabel sa mga mata ng ibang tao. Pero kahit na nakumpirma na niya ang totoo,
Hindi nagpakita ng galit si Mrs. Carlina sa text. Alam niyang pinakamaliit na pagkakamali ay pwedeng magdala ng kapahamakan. Kaya pinanatili niya ang tono ng pagkumbinsi. Sinabi niya na hindi siya galit, na hindi siya magdedemanda, na ang tanging mahalaga ay maibalik ang anak niya. Habang tumutulo ang luha niya sa pisngi, paulit-ulit lang kanyang inuulit na gusto niyang ligtas si Isabel. Ang hindi alam ni Allen Bongabong ay iba ang nangyayaring lihim sa likod ng mga text na yon. Sa mismong oras na ipinadala ni Mrs. Carlina ang mga mensahe, mabilis na kumilos ang mga tauhan ng NBI. Tahimik na sinuri ang mga detalye. Tinukoy ang oras at lugar na pwedeng puntahan ng guro at naglatag ng plano para sa pagsubaybay. Hindi alam ni Allen na sa bawat sagot niya, unti-unti siyang kinakadina ng sariling katangahan. Habang naniniwala siyang napapaniwala niya ang ina ng bata, hindi niya alam na papalapit ng papalapit ang kamay ng batas sa kanya. Pero habang nagsasagawa ng investigasyon ng NBI, lumipas lang ang isang araw at sa sumunod na araw sa patuloy na pakiusap ni Mrs. Carlina kay Allen Bongabong sa text, may nangyaring hindi inaasahan umaga. Bago pumasok ang mga estudyante sa paaralan, biglang may kumatok sa pintuan nila. Pagbukas ni Mrs. Carlina, napatigil siya. Nandoon si Isabel, nakatayo, magulo ang buhok, namumutla, at parang walang lakas agad niya itong niyakap ng mahigpit. Halos mapahagulgol sa sobrang ginhawa na naramdaman. Hindi na siya nagtanong, hindi na siya sumigaw o nagalit. Ang mahalaga sa kanya ay nakabalik ang anak niya ng buhay. At dahil wala namang kasama si Isabel nang dumating, mas lalo siyang kinabahan. Tulala ang bata, hindi umiiyak, hindi umiimik. Parang wala sa sarili, parang pagod at walang direksyon ng tingin. Halos hindi alam ni Mrs. Carlina kung yayakap ba niya ulit o hihimasin ang likod ng anak para kumalma. Pagkapasok niya kay Isabel sa loob ng bahay, doon lumabas ang tunay na tapang ng ina. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang NBI. Sinabi niya na nasa kanya na ang anak niya. Sinabi niya kung anong oras dumating si Isabel at kung ano ang kalagayan nito. At doon din ibinunyag ni Isabel sa mahinang boses na umuwi daw si Allen sa sarili nitong pamilya matapos siyang ibaba at payagang umuwi. Sa mismong sandaling iyon, parang may suminding apoy sa dibdib ni Mrs. Carlina. Ang pangako niyang hindi siya magagalit at hindi siya magdedemanda ay pawang patibong lamang para mabawi ang bata. Sa totoo lang, galit na galit siya. Galit na parang apoy na ayaw mamatay. Galit na hindi kayang takpan ng kahit anong pakiusap o paliwanag. Ang totoo, gusto niyang mabulok sa kulungan si Allen. Gusto niyang magdusa ang guro sa ginawa nitong pagmanipula, pambabastos, at panghahalay sa kanyang anak na menor de edad. Kaya nang ibigay ni Isabel ang impormasyon tungkol sa bahay na inuupahan ng pamilya ni Allen, agad itong sinamantala ng NBI. Mabilis ang naging kilos, wala nang sayang na minuto. Wala nang pagkakataon para makatakas pa ang guro. Sa oras na nakuha nila ang lokasyon, agad lumarga ang mga tauhan tahimik pero diretso, sigurado. Alam nilang hindi dapat palampasin ang pagkakataon. Habang sinusuri pa ang kalagayan ni Isabel sa bahay, halos sabay na dumating ang balita mula sa NBI. Natuntun nila ang apartment na kumpirma nilang nandoon nga si Allen Bongabong. At ng araw ding iyon, ang mismong araw na bumalik si Isabel sa bahay nila, nahuli ang guro, wala siyang nagawa, wala siyang lusot, at wala na siyang pagkakataon para pagtakpan pa ang sarili. Sa mismong araw ng pagbabalik ni Isabel ay doon na rin tuluyang nagkagulo. Habang dinadala ng NBI, ang suspect biglang sumulpot ang boboting asawa ni Allen at nagsisigaw pa na magka-counter demanda raw sila laban sa isang menor de edad na para bang wala siyang kaalam-alam sa ginawa ng asawa niyang manyakol. Imbes na mahiya, nagpilit pa itong ipagtanggol ang guro na para bang si Isabel pa ang may kasalanan. At doon lalo pang lumutang ang tunay na kababuyan ng guro. Ayon sa investigasyon, may anak pala itong babae na 8 taong gulang, parang kapatid ng batang inosente na ginawa niya ng kahayupan isang ama na dapat sana'y nagpoprotekta sa mga bata. Pero siya mismo ang nangwasak ng pagkabata ng ibang tao. Isang guro na dapat nagtuturo ng tama,
Pero siya rin ang gumawa ng pananamantala na hindi kayang pantayin ng kahit anong dahilan. Sa dulo, lumabas ang malinaw na katotohanan. Walang konsensya ang taong ito. Habang tumitindi ang iskandalo, ang asawa naman niya ay patuloy na umasta na parang biktima, samantalang ang tunay na biktima ay ang batang halos sinira na ng guro. Sobrang walang kapatawaran. At ang mas masakit pa sa lahat, habang umiiyak si Mrs. Carlina sa harap ng mga investigador, halos manginig siya sa galit nang muli niyang balikan ang mga mensahe na ipinadala ni Allen Bongabong habang kasama niya ang anak niya. Sinabi pa niya sa anak ko na mahal daw niya, sabi ni Mrs. Carlina habang pinapakita sa NBI ang mga text. Sinabi pa niyang iiwan niya ang asawa at anak niya para sa anak ko, isipin mo iyon. Anak ko na 16 na taong gulang. At totoo talaga, nakita ng NBI ang mismong thread ng mga mensahe. May mahal kita, may tayong dalawa lang, at may huwag kang matakot, ako ang bahala sa'yo. Mga salitang ginagamit ng isang manyakol para lokohin ang isang menor de edad. Mga salitang sobra ang kaplastikan at puno ng panggagamit. Habang nasa himpilan sila noon ng NBI para sa interogasyon, nag-iiyak ang guro, pero hindi dahil nagsisisi kundi dahil desperado. Paulit-ulit niyang sinasabi na mahal daw niya si Isabel. Paulit-ulit niyang sinasabing sinama raw siya ng dalagita ng kusa. Para siyang nawawala sa sarili. Pilit ipinipilit ang isang kwentong siya lang ang naniniwala. Para siyang baliw, humihingi ng awa na parang siya pa ang talagang biktima. Pero habang abala siya sa drama, abala naman ng NBI sa pagtipon ng mga ebidensya para masampahan siya ng patong-patong na kaso. Unang nakuha ng NBI ang CCTV sa daan kung saan dumaan ang kotse ng guro mula sa plaka. Mabilis nilang nakuha ang ruta. Dikit-dikit ang oras, malinaw ang record. Nakita ang sasakyan sa highway papuntang Baguio. Nakita rin ang pagpasok nila sa isang huling kanto bago makarating sa mismong hotel kung saan nagtago ang guro at si Isabel. At nang dumating ang araw ng pagkuha ng CCTV ng hotel, mas lalo pang lumakas ang kaso. Mula sa lobby footage, makikita si Allen na hawak ang bag at sa tabi niya ang dalagita. Hindi nakatingin si Isabel sa kamera. Nakayuko, halatang takot, halatang wala sa sarili. Samantalang si Allen, relax, nakangiti pa nga. Para bang wala siyang ginagawang masama. May footage din sa elevator, sa hallway, at sa mismong third floor kung saan nakuha ng guro ang kwarto. 28 oras silang nasa loob, 28 oras na walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa bata. At yun ang pinaka nagpabigat sa kaso. Dahil kahit anong palusot ni Allen na nagtanan daw sila, iba ang sinasabi ng video, iba ang sinasabi ng katawan ng bata, iba ang sinasabi ng timeline. Pero kahit ganun, todo tanggi pa rin ang suspect. Kahit napakalawak na ng ebidensyang hawak ng NBI, pilit pa rin niyang sinasabing hindi niya pinilit ang bata ayon kay Allen. Kusang sumama daw si Isabel at nagkagustuhan daw sila. Pero mas malala rito, nabawi ng NBI sa gamit mismo ni Isabel ang isang banig ng pills. Mga pills na mismong si Allen ang nagbigay sa bata para hindi ito mabuntis. Ito ang isa sa pinakamabigat na ebidensya ng pagpaplanong ginawa ng suspect. Hindi ito aksidente, hindi ito pagkakamali. Isang malinaw na pagtatakip ng krimen at pagsira sa katawan ng menor de edad. Dahil dito, tuluyan siyang sinampahan ng mabibigat na kaso, pang-aabuso sa bata, qualified rape at abduction. Kasama rin ang paglabag sa RA 7,600 at 10 at Anti-Trafficking of Persons Act dahil sa pagdadala niya sa bata sa hotel para gawan ng kahayupan. Idinagdag pa ng NBI ang obstruction of justice dahil sa pagbibigay niya ng pills para mawala ang ebidensyang maaaring lumabas sa medical exam. Agad ding inirekomenda ng NBI ang pagtanggal sa lisensya ni Allen Bongabong. Hindi na siya maaaring makapagturo kahit saang paaralan sa Pilipinas. Permanenteng kanselado ang karera niya. At sa ngayon, nakakulong na siya habang hinihintay ang pinal na resolusyon sa kasong halos hindi na niya kayang takasan. Ayon sa NBI, kahit 16 na anyos na ang biktima,
Hindi pa rin tinatanggap ng batas ang sinasabi ng guro na consent daw. Hindi pwedeng gamitin ang salitang iyon dahil menor de edad pa rin si Isabel. At higit sa lahat, guro ang suspek. May kapangyarihan, impluensya, at autoridad siya sa bata. Sa batas ng Pilipinas, kahit sabihin pa ng estudyante na pumayag, hindi iyon tunay na pahintulot dahil kapag may teacher-student na relasyon, automatic na abuso ng poder at child exploitation. Hindi ito pag-ibig, hindi ito relasyon, isang malinaw na krimen na sinubukang pagtakpan ng teacher na tinawag nilang manyakol.